Walang nakaalam kung kailan magaganap ang disgrasya. Ang isang grupo ng mga kabataan na aksidente habang pauwi mula sa kasiyahan. Isa sa kanila malubha ang lagay at kailangan ng operahan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Sumama sa youth camp ng kanilang simbahan si Jonalyn Andres, 16 anyos, noong December 26 papuntang Quirino, Isabela. Kasama niya ang siyam pang miyembro ng Miracle Life Ministry Incorporation. December 28, pauwi na sana sila ng Pangasinan sakay ang kanilang van. Pero pasado alas 4 ng umaga, sumalpok ang kanilang sasakyan sa isang truck sa Karanglan, Nueva Ecija. Yung van po ang umovertake po, ma'am. Tapos may nabangga po, yung truck po yung nakabangga po sila. Yung driver po, ma'am, patay po. On the spot po napatay po, ma'am. Tapos yung mga kasamahan po nila, ma'am, na yung kamay po, nabali po. Tapos yung isa naman, yung mga paa niya po, yung pastor po namin, may dugo po na sa ulo niya po, ma'am. Ang dalawang sasakyan nawasak at nayupi sa tindi ng banggaan. Ang laman ng van agad naman na narespondihan at nasugod lahat sa isang ospital sa Cabanatuan City. Si Arlene nalaman na lang ang sinapit ng anak noong nasa ospital na ito. Tinatanong ko po kung ating paano yung anak ko, okay lang ba? Okay ate, sabi niya, pero grabe naman papalo pa, madam. Ang iniisip ko, ma'am, wala pong masamang nangyari po sa kanila na masyado, ma'am. Yun lang ang dinadalangin ko kay Jesus po noon, ma'am. May malay pa si Jonalyn nang isugod siya sa ospital. Pero malubha raw ang tinamo nito sa aksidente dahil nakaupo siya sa likod mismo ng driver. Nakrack po yung kanyang pan po dito, ma'am. Kaya yun po ang uoperahan po bukas po, ma'am. Nung dumating na po kami ng kuya niya po, kami na po ang pinaghawak na habang tinatahi yung mga sugat niya po. Iyak po ng iyak, aray ko ng aray. Bukas nakatakdang operahan si Jonalyn at lagyan ng bakal ang kanyang panga. Ang operasyon, aabuti ng 180,000 pesos. Kaya po kumakatok ang pamilya sa inyong mga puso. Ako po, yung nanay po ni Jonalyn Andres, nananawagan po kami na sana po ay tulungan niyo po kami. Marami pong nagmamahal po sa aking anak, ma'am. At kumakapit po kami sa Panginoon, ma'am. Wala pong imposible kay Jesus po, ma'am. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.